Tapan natin. Holdapan. Holdapan, bukas kotse at iba pang krimen Ayun sa eh. Road 10 Uy, timing sa Tondo, Maynila. Oo. Pinatututukan ni Senator Raffy Tulfo sa PNP. Ninfa. Pinagsabihan ni Senator Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Philippine National Police na sawatain ang matagal nang inirereklamo na holdapan, bukas kotse at maraming iba pang krimen sa Road 10 sa Tondo, Manila. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na kanyang pinamumunuan, sabi ni Tulfo, kung hindi mareresolba ng PNP ang mga krimen doon sa Road 10, pag-iisipan niya at ng publiko na kasabwat at kumikita ang mga pulis sa mga krimen. Iginiit na magtayo ng police outpost at mag-deploy ng maraming pulis sa area. Sa pagdinig, sabi ni Benny D. Camara, President ng National Bicycle Organization, 3 taon na nilang inirereklamo ang holdapan at nakawan sa Road 10 at napunan nila na wala laging polis na nag-iikot sa area. Sa Road 10, isa sa mga nakuna ng CCTV ang pangbubukas ng isang lalaki sa pinto ng kotse na nakatigil sa gitna ng traffic. Naagaw ng lalaki ang gamit ng pasahero sa unahan ng kotse. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Reynaldo Pawid ng PNP Directorate for Operations ang mas maigting pang police visibility sa inirereklamong lugar. Samantala, iginit din ni Tulfo sa Department of Transportation naman na linisin ang mga overpass o footbridge mula sa mga vendors at mga natutulog at siguraduhin din na accessible sa mga senior citizen at PWD. Dinalakay ang mga ito sa gitna ng pagdinig ukol sa panukalang Magna Carta para sa mga commuter. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Salamat sa iyo, Ninfarabelo. Yun, tagal na natin pinag-uusapan din yung mga footbridges na yan, oh. Yung mga madilim na Diba? footbridge. Oo. Paano wala, kung pinabayaan ikaw niya. ay tatawid, aakyat ka na nga, maganda yun for the heart, diba? So may konting exercise ka, okay lang Oo, yon. oo. Pero paano ka magiging masipag tumawid kung sobrang dilim at alam mo na Yun. anytime, pwede kang ma-hold up? Mayroong magtitrip sa'yo niyan. Correct. So at Ay, higit nako. sa lahat, Oo. pinamumugaran na siya ng ibang tao. Yan. May tindahan na, may talipapa sa tuktok ng footbridge Kompleto. nyo. One-stop shop. May tindahan namin nakawan pa. Diba? O, May mga holdapan duyan pa nga. Tapos ang panghi-panghi pa ng Ayan, footbridge di na nyo. may maintain. Ayan. Ay nako, kanina ba talagang obligasyon yung pag-maintain yan? Oo. LGU ba? Tsaka dapat yung O mga MMDA? mga footbridge equipped na. Gaya ng sinabi kanina, dapat yung friendly yan sa mga PWD Yes. senior. Dapat may, yung bago ng may mga tawag noon, elevator na. Yes. Oo, tapos yung nga lang, dapat well-maintained ho yan. Naku po, wala eh. Pero alamin natin, baka ho ma-maintain na ang peace and order dyan sa lugar na yan ng Manila Police District. Nasa linya ho natin, spokesperson ng MPD, Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Parang Major. first time sa Double Wing. Oo nga. No, oo. Major, magandang hapon po. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon po, Major. Yes, isang kalmado at pagpalang hapon po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Salamat po sa oras. Ang pinag-uusapan namin, ligtas pa ho ba ang mga motorista, ang mga tao na dumadaan dyan sa Road 10? Road 10 sa Oo. Tondo, Manila. And para lang po updated, Major, doon sa Senate nag-hearing at kare-report lang ng Senate reporter namin na ano ba to? Inuutusan na. Inuobliga Ang- ni Senator Raffy Tulfo ang PNP lagyan na maraming pulis ang Road 10 kasi para hindi pa ulit-ulit yung same problem po. Para daw hindi maisip ng taong bayan na pag ganyan, pag walang nangyari, makakasabot ang may pulis. mga kasabot Oo. pa. Nakakasira ho yan ng Imahe. ng ating PNP. Major. Yes, may mga action taken na po tayo ginawa dyan. Nung mga nakataan pa po yan. Katulad po na naglagay na po tayo dito po sa kahabaan ng Road 10. Mahaba po talaga itong Road 10 natin. Kung saan po naglagay po tayo dito sa kahabaan ng Road 10 dito ng mga hotline numbers po. Doon sa makikita po talaga ng ating mga motorista, ng ating mga kababayan. Hindi lang po yun. Meron din po tayo mga dedicated na mobile cars na nandun na rin po sa lugar. Pinahigting po natin yung pagpapatrol dyan. Nag-establish na rin po tayo dyan ang tinatawag natin Police Assistant Desk. At meron din po tayo dyan ngayon yung tinatawag nating revitalized police sa barangay. Dito naman po yan sa may area ng Station 1 o yung Rahabago Police Station. Meron po kasi mga police station na nakakasakop dyan sa kahabaan yan. Ito po yung Rahabago at saka yung Boriones. At may mga part pa po dyan yung ibang station natin dahil mahaba po yan. At ongoing po yung construction natin ng 2 outpost po sa north and southbound po ng R10. At para palakasin pa natin yung presensya po ng mga police natin dyan. At ganun din po, nag-organize po tayo ng mga livelihood programs at saka outreach activities dyan. At mga workshop po doon po sa ating mga kababayan along Road 10 po. At saka hiningi din po natin sa ating mga kababayan na
makiisa po kayo at pag meron po kayong nakikita na mga kahinahinalang individual base po sa kanilang presensya at kilot, ipagbigay alam nyo po agad sa ating kapulisan o sa otoridad at makikita nyo po yung kagyat nating aksyon. Major, oo. To May be- mga insidente po, yes po, may mga insidente po tayo na itala dyan, pero nakita naman po natin na nahuhuli din po natin yung gumagawa. At sabi nga po natin dyan, naiulat naman po ito sa national television at sa mga radyo at saan pa pong platform natin. Ito po yung ginagawa ng Manila Police District dyan po sa kahabaan ng Road 10. To be specific, Major, yung na-viral na video sa social media, yung nabuksan, Binuksan, yung kotse, Oo. yung front, di ba, sa Passenger passenger side, seat. Oo. Ang nabuksan, nahiklas yung bag no nandun sa passenger side. Anong action taken po doon? Natukoy ba kung sino gumawa noon? Yes po, actually po, nung nakita po yung video na yon, nagkandak po ng follow-up operation, nag-check po ng mga CCTV kung saan po na-identify po natin yung mga gumawa. Mhm. Tatlo po yung na-identify natin dyan. At ang naging problema lang po natin, yung mismong biktima ay hindi po lumutang o hindi po nag-report sa ating police station. Mhm. Ganun pa man po, itong mga tao po na involved dito ay nahuli naman po natin sa ibang kaso. Nahuli po natin to sa illegal gambling, kaya po nasa kustudiya po ito ng Sahabago Police Station at naisampam na po natin yung kaukulang reklamo laban sa kanila. Paano Eh, po naging positive na yung mga kinasuhan o naireklamo ay the same person na gumawa doon sa nagbukas ng kotse sa gitna ng traffic? Nag-check po tayo ng mga CCTV, nagkaroon po tayo ng backtracking, nakipag-ugnayan po tayo mismo doon sa mga local official natin doon sa barangay kung saan po na-identify natin kung sinong gumawa. Ang naging problema lang po talaga natin dito, yung mismong biktima dito ay hindi po talaga nag-report o hindi na po nagpakita sa ating police station. Hindi po kasi talaga tatayo yung kanilang yung reklamo natin dito dahil kailangan po natin dito ng private complainant. Ganun pa man po, nahuli po natin yung gumawa dito pero sa ibang kaso naman po. At yun nga po ang palagi nating panawagan sa ating mga kababayan kung sakali po na meron po kayong mawi-witness o kaya na biktima po kayo nito, tumulog po agad kayo sa ating police station at makikita nyo po yung kagyat na aksyon ng ating Manila Police District. Okay, yung mga nahuli ho, ano mga menor de edad ho ba ito? Kasi kadalasan pag children in conflict with the law ay Pinapalaya din o Pinapalaya lang. lagdadali sa DSWD. Yes, tali po talaga yung ating kamay dyan. Pero sabi nga po, tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Pero po tayong nag-rescue po tayo doon sa lugar. Pinagtutulungan po to ng iba-ibang mga station natin. Ang mahalaga lang po talaga dito, yung pakikipagtulungan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga residente rin doon sa lugar, para po, sabi nga natin, maayos natin yung lugar. Kasi kung sabi nga natin, kinikipit-balikat lang natin at nagbubulag-bulagan lang po tayo doon sa mga nakikita natin at hindi natin tinutulungan yung ating otoridad, talaga mahihirapan po tayo. Ganun pa man po, patuloy po kaming gumagawa ng iba't ibang pamamaraan at iba't ibang estratehiya para makita po nating safe po itong lugar po ng Road 10. Diyan ho sa, as we speak, Major, may pagkakaalam mo ba kayo na marami ho kayo mga pinaghahanap po dyan ng mga suspected na mga gumagawa, yung mga jumper boys, o kaya ito, yung mga nagbubukas kotse, may listahan ho ba kayo ng mga pinaghahanap po ng batas? Baka nandyan ho sa area na yan. Yung mga nakaraan po na mga naitala po natin dito na sampahan po natin sila ng kaukulang reklamo at patuloy po nating pinapaalala dito sa mga kababayan natin na talagang sabi nga natin kahit ano pa pong gawin natin ay talagang tumataliwas pa rin po at hindi po sumusunod sa batas. Sabi nga natin po hindi po palaging Pasko, may Semana Santa rin po. Mahuhuli at mahuhuli po kayo at naisasampa po natin yung kaukulang reklamo sa kanila. May mga pagkakataon po na nakikita natin na nagbabiral sa social media. Yung iba lang po kasi na i-repost lang po ito. Mga matagal na pong nangyari pero na i-repost po uli. Sa atin lang po, meron po tayo nangyari nung nakaraan na yung isang sasakyan po ay binuksan po ito at nahuli na naman po natin even though po hindi po nagreklamo ito at hindi po nag-report yung ating complainant. Nahuli po natin yung dalawa na yon. Actually, tatlo po sila na-identify natin. Ang yun nga lang po, hindi po sila pumunta sa ating himpilan doon. Medyo yung mga ganyong klase ho talaga, minsan kasi takot din ho ang mga biktima. Di ba? Paano ho na meron hong alternative na paraan para ho mismo ang estado na ang tatayong sila na magsasampa ho ng reklamo laban sa mga ito. Total, talama ko itong pangyayari na ito. Hindi masawa-sawata, hindi nababawasan yung mga gumagawa ng ganitong bagay.
Tama po kayo dyan, sir. Kaya lang nakatali po yung ating kamay. Kailangan po talaga natin sa mga ganong paglabag ay may tumayo pong private complainant. Pero katulad po yung nakaraan, nahuli po natin sila sa pagsusugal. Ang tumatayo na po ang complainant nito ay yung ating pong police o yung Philippine National Police. Kaya po nasa kustudiya po sila ngayon ng Rahabago Police Station. The more pala na mas kailangan natin may presensya ng pulis. Pala pulis na mismo at na-timingan, may nagbukas, huli agad. Correct. At saka, Colonel, parang ang tagal na pong problema nung jumper boys, Yan, kung yung mga tawagin nga ni Weng. sumasampa, oo. Yung mga sumasampa doon sa mga truck, tapos ninanakawan yung produkto na dala ng truck. Diyan din po yung Yes sa po, Road ma'am, 10. may mga pagkakataon po tayo na nai-report sa ganyan at na-address naman po natin kung katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, isa nga po sa mga ginagawa natin dito, nagpa-construct po, ongoing po yung construction po ng 2 outpost dito po sa Road 10, yung north and southbound po. Magkakaroon na po talaga ng mga pulis na nandun mismo at hindi lamang po yun. Sabi nga natin, marami pa po tayong ginawa dyan. Meron po tayong RPSB o yung tinatawag nating Revitalized Police sa Barangay. Doon po sa area po, yung kahabaan po ng Rahabago Police Station. Ito po yung mga police na naka-embed sa mga barangay natin na gumagawa po ng mga outreach program, ng livelihood program, nakikiblend po sa mga locals natin para nalalaman po natin at na-address natin yung problema ng community. At nakikita po natin very effective po ito. Yung mga ganyan mga programa ay pagbagong buhay dun sa mga naging jumper na nahulihan na, napalayan at binigyan pagkakataon para magbagong buhay. Nakikita nyo bang epektibo yan o talagang balik pa rin? Babalik at babalik pa rin? Nakikita po natin na meron po talagang significant na pagbabago po ito. Pag nakita lang po talaga natin na tuloy-tuloy po yung ginagawa nating programa at hindi po tayo tumitigil dito, katulong po natin yung local government. Ang mahalaga po dito, mabigyan po natin ng intervention itong mga ito at yung tinatawag po nating livelihood program, kaya naman po talaga nangyayari yon. Dahil yung kahabaan po ng Road 10, alam naman po natin kung ano po yung mga kabuhayan so nasa gilid po ng mga kalsada na yan. Kaya po pinapaliwanag natin po dito sa mga tao na ito, dito po sa mga gumagawa nito, either po nasa legal age na o ng mga nasa, sabi nga po natin, mga minors pa. Ano po ba yung nilalabag nila at ano po yung magiging consequence ng mga ginagawa nila? Kaya tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dito na livelihood program at saka seminar and workshop po doon po sa mga kababayan natin doon sa Road 10 po. Paano pag minor yung involved, Major? Ano po ang SOP doon? At saka yung, di ba, hindi kasi sila pwedeng basta kasuhan, di pwedeng basta ihulong. Ano yung proseso doon? Plus, pag halimbawa, dinala sa DSWD, pag nakalabas sila, uulit-ulitin nila yung kaso ay yung krimen, hindi Repeat po ba? offender. Mga ganun Correct. tawag And natanong ko po yun kasi baka pwedeng yung magulang naman ang puntahan balikan. natin. Oo. Di po ba? Kasi parang nagiging ganyan yung mga bata. Baka ang ugat po kapabayaan ng magulang. Although alam ko na hindi na ito dapat saklaw ng Philippine National Police, but somehow, kailangan holistic yung approach, di po ba? Tama kayo, ma'am. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila. Ito po yung tinatawag nating responsible parenting in the city of Manila. Kung saan po, pag yung ating pong mga minor de edad na mga anak ay paulit-ulit pong nai-involve at nahuhuli po o nare-rescue po, yung pang-apat po na paglabag po, ang sasampahan na po ng kaso ay yung kanilang mga magulang o yung mga guardian po ng mga batang ito. Depende po yun sa edad. Mas mababa po ang edad, mas malaki po yung fine at yung imprisonment po. Para sabi nga po natin, minsan may mga pagkakatama po kayo doon. Nakalimitan po kasi nangyayari dyan. Pag dinala po natin sa i-rescue natin, ilang oras lang. Minsan nga sinasabi ng mga pulis natin, mas nauuna pang nakakauwi sa kanila itong mga minor de edad. Pero ganun pa man po, hindi po tayo tumitigil doon. At ang ginagawa po natin dyan, lahat po ng mga itinatala po natin para pag sa pang-apat na paglabag po, yung mismong magulang na po ang sasampahan po ng kaukulang reklamo. Pero may mga bilang ba kayo ng mga magulang na nasampahan na? Kasi parang paulit-ulit yung problema, Major. Yes po, meron na po tayong mga nasampahan na wala lang po akong hawak na eksaktong datos, pero meron na po na yung mga paulit-ulit po kasi yun po talaga rin ang nagiging problema po ng ating mga barangay. Pag nare-rescue po, sinasabi po ng mga nanay na wala na silang magawa, matigas po yung ulo ng kanilang anak. Pero
ang mismong may responsibilidad po niyan ay mga magulang. Katulong lang po natin yung ating mga autoridad dyan, yung barangay po natin, yung pulis natin. Pero sabi, dapat po tayong nagdidisiplina dito at huwag natin iatang na lang po sa balikat ng ating mga barangay, pulis natin, para disiplinahin ng mga batang ito. Okay. For the time being, sana damihan muna yung mga nagpapatrolya ho doon. Kung wala pa ho talaga yung mga physical na istasyon ng pulis o outpost. Yung presensya lang ho, baka ho makatulong para magbago isip ng mga nagtatangkang magbukas kotse, sumampa, jumper, di ba, Major? Tama po kayo dyan, sir, na palagi natin nilalagyan ng pinatataas natin yung antas ng presensya ng ating mga kapulisan dyan po sa kahabaan ng Road 10. Katulad po ng binanggit ko kanina, may mga mobile cars na rin po tayo dedicated doon at may mga beat patrollers tayo. Kasama na rin po dyan yung nabanggit ko kanina, yung RPSP natin na naka-embed po sa barangay. Ang sa atin lang po dito, nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan, yung mga motorista, na pag may napansin po kayo na mga, sabi nga, kayo na hinalang individual, base po sa kanilang presensya at mga kinikilot, ipagbigay niyo, alam niyo po agad sa ating mga kapulisan. May mga numero po tayo doon na ipinaskill natin sa ating yung mga hotline numbers natin na makikita niyo po dyan sa kahabaan po ng Road 10. At kung sakali naman po na makalimutan niyo ito, meron po tayong 911. I-report niyo po dito sa ating emergency number na 911. At i-connect po kayo sa pinakamalapit na police station. Iyon. I-reiterate ko lang, Major, bago namin kayo pakawalan. Maganda yung meron tayong hotline, may 911 tayo, pero still, ang pinakamagandang effective na law enforcement ay to prevent it from happening. Yes, oo. Di po ba? So ang request sana natin, Major, ay merong consistent na presence ng pulisya doon sa mga delikadong lugar kagaya po ng R10. Martin. Yes, ma'am. Makakaasa po kayo na patuloy po natin paangatin yung presensya ng ating mga kapulisan dyan po sa kahabaan ng Road 10. At yung pong sabi na nga natin dyan, katulad ng sinabi ko nga po, naglalagay na po tayo dyan ng mga outpost sa north and southbound po para palakasin pa natin yung police presence ng ating hanay sa kahabaan po ng Road 10. Asahan po namin yan, asahan namin Major. yan, oo. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po sa oras, Major. Yes, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay namin ito sa ating mga kababayan. Muli po sa ngalan ng aming District Director, Brigadier Arnold Tomas Ibay, makakaasa po kayo, may iba yung serbisyo para sa Manileño. Sa kalmadong hapon po. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Ganda lang ng pangalan niya. Oo nga. Philip Ines, Philippines. Pag binuo mo yan, Philippines. Yeah. Si Police Major Philip Ines. Malamang doon kinuha ang pangalan ni Major. Malamang. Spokesperson ng ating Manila Police District. Alora. El Ora. Alas 5:04 na ho ng hapon. Labanan ng